Kasi yung pag-overtake, hindi naman indikasyon niya na overtake ka dito, overtake ka doon, nauunahan mo sila. Ang indikasyon nun ay magaling na driver ka. So hindi po ganun yung mga ka-fix it. Ang magaling na driver, alam kung kailan dapat overtake, no? Hindi yung overtake dito, overtake doon. Kasi bukod sa nilalagay mo sa alanganin yung buhay mo, ganun din yung buhay ng yung mga pasahero at buhay ng mga nakakasalubong mo sa kalsada or nakakasabay mo sa kalsada. Ganun din yung mga pedestrian. Good day mga ka-fix-it! How to overtake a car safely and smoothly. Highway edition mga ka-fix-it. Yan ay babahagi ko sa iyo ngayon in this episode of Fix-It Dennis, fixing the way we drive. Pasensya na mga kailangan kong uminom. Natutuyot ang lalamunan ko kakasalita. Okay? So sisignal lamang ako para makabalik tayo sa tamang linya dito sa Aguinaldo Highway. Pero may mga motor na paparating, kaya dahan-dahan po ang ating pagpasok. Okay, safe na mga ka-fix-it. So how to overtake a car safely and smoothly mga ka-fix-it, Highway edition. So kagaya nga na sinabi ko sa nakaraang video, magkaiba po ang sistema, no? Actually almost the same ang sistema, pero may kaunting pagkakaiba lamang and other things to consider kapag mag-overtake ka dito sa highway compared sa service road. Kasi sabi ko nga sa service road, ang oncoming traffic niyan katabi lamang ng linya na dinadaanan mo. So kung papunta ka doon, meron kang oncoming traffic sa kabilang direction. Pero dito sa highway, kung mapapansin mo mga ka-fix, tatlong lane ito, and lahat ito ultimately lahat papunta doon. Okay? Tapos nasa kabilang side naman yung opposite direction. So kapag ka-overtake ka sa ganitong klase ng pagkakataon sa highway, bukod sa tinitingnan mo yung sasakyan na nasa unahan na overtaken mo, titingnan mo mabuti yung oncoming traffic sa likuran mo, no? Kung mabilis ba or may motor ba dyan, kasi usually yung mga motor yan ang mga mabibilis eh. So pag mga kotse, madali mo yung makikita. Okay? So kagaya nito, kitang-kita ko sa door mirror ko yung motor, medyo mabilis yung dating niya at to-overtake siya sa akin. Okay? So linawin ko lamang sa video na to mga ka-fix-it na it is okay to overtake, no? It is okay to overtake as long as it is done safely and smoothly and quickly mga ka-fix-it. Syempre kung o-overtake ka, dapat medyo mabilis yung takbo mo at hihigitan mo yung speed ng sasakyan na o-overtaken mo. Pero there are certain things to consider bago ka overtake. Okay mga ka-fix-it? So, is it necessary to overtake? Kailangan ba talagang overtake mga ka-fix-it? Okay? So kung hindi naman kailangan, bakit mo gagawin? Okay? And is the vehicle in front of you slow? Mabagal ba yung sasakyan na nasa unahan mo? Okay? Or baka tama-tama yung speed niya doon sa kalsada kanyang dinadaanan. So kailangan mo i-consider yan. And syempre yung allowable speed limit doon sa kalsada yung dinadaanan, baka nasa maximum speed limit na siya, kaya ganun yung takbo niya, hindi mo na kailangan overtake kasi ikaw naman yung lalampas sa speed limit. Okay mga ka-fix-it? So pangatlo, is there oncoming intersection on your turn? No? Or malapit na ba yung turn mo? So kailangan mo ring isipin yan. O overtake ka pa ba kung malapit na yung turn mo or meron intersection na paparating? So delikado pong mag-overtake and hindi mo na kailangan mag-overtake kung malapit naman na yung liko mo, no? Hindi mo na kailangan gawin yan. Okay mga ka-fix-it? So ito, kagaya nito, napansin ko nakasignal siya ng pakaliwa. So hindi ko lang sure kung naiwanan lang niya yung signal niya or liliko pa talaga siyang pakaliwa. Pero pag may nakita ko safe opportunity kagaya nito, yan, overtake ako. So tama nga, kakaliwa nga siya dun. Okay mga ka-fix-it? So dito sa highway mga ka-fix-it, pwede ka naman overtake, no? Actually dito sa dalawang linya to pwede, pero wag na wag kang overtake dito sa shoulder. Delikado yan mga ka-fix-it. Okay? So meron tayong 5 proseso sa pag-overtake para makapag-overtake tayo safely and smoothly mga ka-fix-it. So i-discuss ko yan sa iyo ngayon. Una-una, pumwesto ka ng tama. So paano ba yung tamang pagpwesto? Okay? So kailangan meron kang enough distance sa sasakyan na nasa unahan. Okay? At kailangan kitang-kita mo yung oncoming traffic sa unahan niya, ganun din yung nasa likuran mo.
Okay mga ka-fixit. So number 2, tignan kung may panganib. So paano ba natin makikita kung may panganib? So titignan natin yung side mirrors, door mirrors, rear view mirror, and yung ating mga blind spot para makita natin kung may panganib bago natin ituloy yung pag-overtake. Okay? So pangatlo, i-consider ang bilis at gear na kasalukuyang naka-engage sa iyong sasakyan. So yung kasalukuyang speed ng iyong sasakyan at kasalukuyang gear na naka-engage, kailangan mo i-consider yan. Okay? So may mga times na kailangan mo mag-shift down na gear para makuha mo yung tamang torque at tamang bilis para maka-overtake ka safely. So syempre pag overtake tayo, hindi naman po pwedeng sasabayan lamang natin yung speed na tinatakbo nung sasakyan na overtake ka natin. Dapat mas mabilis tayo, and we do it quickly mga ka-fixit. Huwag tayo mag-i-stay sa habang pag-overtake sa kanya, no? And may mga certain areas na hindi ka pwedeng mag-stay sa overtaking lane. Okay? So number 4, mag-signal ng tama. So kailangan tama yung pag-signal natin. Kung saan tayo pupunta, mag-change lane tayo, sisignal tayo. Kagaya nito, mag-change lane ako sa kanan, signal ako ng kanan, walang paparating sa door mirror. Ayan, so nakapag-change lane tayo safely. Kung babalik tayo doon after natin yung overtake, sisignal pa rin tayo para malaman nung sasakyan na overtake natin na babalik tayo sa linya. So ito, lilipat ako ng linya, overtake ako dahil may e-bike. Okay, ayan. So pwede ko nang patayin yung aking signal light. So ganun, mag-signal tayo ng tama. So number 5, bilisan ng takbo ng sasakyan ayon sa kailangan. So kailangan dadagdagan mo yung speed ng iyong sasakyan ayon sa kailangan. So dito sa highway, compared sa service road, sabi ko nga doon sa service road medyo mabagal ang takbo ng mga sasakyan, pero dito sa highway medyo mabibilis na. Usually dito nagre-range ng 40, 50, 60 kilometers per hour. Okay? So may mga times na kailangan mong overtake at hihigitan mo yung speed na kasalukuyang tinatakbo ng sasakyan na nasa unahan mo para maka-overtake ka ng maayos. Okay mga ka-fixit? So yung breakdown ng proseso natin mga ka-fixit, no, pumwesto ng tama, so tamang distansya para meron ka ring enough distance para makapreno kung sakasakaling pumreno yung sasakyan na nasa unahan. Minsan kasi nangyayari, ready ka nang overtake pero biglang pumreno yung nasa unahan mo o nakabuelo ka na. Okay, so paano gagawin mo? Dapat meron ka enough distance para makahinto ka ng tama at hindi mo siya mabangga, or makapag-maneuver ka ng tama considering na safe yung pag-maneuver. Okay mga ka-fixit? Okay? So number 2, yung tingnan kung may panganib. So check natin yung door mirrors. Ayan, kita ko wala nang ano, no, oncoming traffic sa likod. So ayan, makaka-overtake tayo safely. Okay? So actually pagdating sa pagkakataon na yun, hindi ako nakapwesto ng tama, no? Dapat sa gitna tayo kasi nauunang mag-green yung papunta doon kaysa yung sa liliko. Nakapula pa rin yung sa liliko, so hindi naka-go yung nasa unahan ko, kaya kinailangan kong overtake. Okay mga ka-fixit, and para hindi tayo maging abala, hindi lang ako nakapwesto ng tama kanina kasi nakita kong merong oncoming na sasakyan na nasa likuran na medyo mabilis. So hindi ko na inattempt na lumipat ng linya at that time, no? So ayun nga rin pala mga ka-fixit, no, bukod sa tignan kung may panganib, look for road signs and prohibited overtaking. So kailangan titignan mo kung meron bang mga senyales or merong mga road signs, pati yung mga road markings, no, kung prohibited bang overtake dyan, no, kasi merong mga lugar nga po na bawal overtake and prohibited ang pag-overtake. Okay? Usually double solid yellow line yung bawal overtake dyan. Maraming lugar na meron yan, no? Lalong lalo na yung mga paluwas ng probinsya, paluwas ng Maynila. Meron mga ganyan, meron ka mga ganyan makikita. Tapos check for prohibited overtaking signs, no? Usually meron din yan sa mga subdivisions. Meron din yan sa mga iba't ibang lugar, no? Minsan nga meron sa mga sa mga exclusive subdivisions na prohibited overtaking at all times. May mga ganyan. So kailangan alamin mo yung rules and regulations sa particular road na dinadaanan mo. Okay mga ka-fixit? So i-consider ang bilis at takbo at gear na kasalukuyang naka-engage sa iyong sasakyan, no? So check vehicle speed compared to vehicle. Dapat may enough time for others, no, to notice your signal. So sometimes we need to change down a gear para makuha natin yung tamang torque na kailangan ng ating sasakyan, no? Para maka-overtake tayo safely and smoothly. Pero kung may mga times na nasa tamang speed ka naman at nasa tamang gear ka naman,
ang kailangan mo na lamang gawin is magdagdag ng gas through the gasoline pedal. Okay mga ka-fixit? So yung pang-apat yung mag-signal ng tama. So signal before overtaking, magbigay ka ng tama enough time para malaman ng sasakyan na nasa unahan, no, yung intention na overtake. So mag-signal ka ng tama. Huwag mo silang gawing manghuhula mga ka-fixit. May mga times din na nakakatulong kung bubusina ka at least 2 times. Or kapag kagabi, pwede kang gumamit ng high beam. At least high beam mo 2 times para malaman ng sasakyan na overtake ka. Okay? So number 5, bilisan ng takbo ayon sa kailangan. So yung kailangan gawin mo dyan, higitan mo yung bilis ng sasakyan na nasa unahan. Huwag magtagal sa kabilang lane. Kumbaga habang umu-overtake ka sa kanya, bilisan mo. Huwag mo siyang sasabayan dun sa speed na kasalukuyan tinatakbo niya. Higitan mo yung speed niya para maka-overtake ka safely. Okay? So sandali lamang mga ka-fixit, ako'y magpapagas. Medyo alanganin yung gas natin. So hindi pa rin po bumababa yung gas, no mga ka-fixit, medyo mataas pa din. Oh my God! Wow! Tuloy lang natin mga ka-fixit, no. Kung may indikasyon na ayaw magpa-overtake na sasakyan na nasa unahan, no, manatili na lamang sa likod at mag-antay ng ligtas na pagkakataon. So meron po kasi mga driver na ayaw talagang magpa-overtake o ayaw ma-overtakean. So pag nakatagpo ka ng ganong klase ng driver, huwag mo na lang i-attempt na umovertake kasi delikado. Baka mamaya hindi ka papagbigyan o kaya swerve siya sa kabilang linya kung saan ka umo-overtake. So magkaroon pa ng disgrasya. So ingat ka dyan sa mga ka-fixit sa mga ganyang klase ng pagkakataon. Okay? So magantay ka na lamang ng safe opportunity. Baka naman sa banda sa unahan magkaroon na medyo maluwag-luwag na kalsada, or lumiko na din siya or huminto siya. Yun, makaka-overtake ka na safely. And kung tama naman yung speed na tinatakbo ng sasakyan niya, huwag mo nang i-attempt na overtakean. Okay mga ka-fixit? So tandaan mo palagi mga ka-fixit na magdesisyon kung kailangan ba talagang umovertake. So mag-decide ka ng tama. Okay? Magplano ng maaga at mag-ingat. Okay? So ugaliing tumingin sa paligid at mag-signal. Yan, tandaan mo yan. Umovertake ng may tamang bilis. Yan, palagi mong tatandaan yung ka-fixit. Importante yan. Paggas lang tayo. Sir, 500. welcome to Shell. Fuel save 500. 500 po sir. A little longer than a few minutes later. Okay mga ka-fixit, so nandito po ulit tayo sa Aguinaldo Highway at tutuloy natin yung video na yan. Pasensya na naputol yung video natin kanina dahil kinailangan kong palitan yung battery ng ating GoPro. Okay? So how to overtake safely a car safely, no, and smoothly. Highway edition mga ka-fixit. Okay? So kung mapapansin nyo dito sa Aguinaldo Highway, we have 6 lanes. So dito sa going to Manila, we have 6 lanes pero ginagawang parking yung kanan na yan dito sa Bacoor. E meron mga ginagawang kalsada. So ito, nilipat ako ng linya dahil may ginagawang kalsada dyan. Nakatingin ako sa akin door mirrors and safe na, kaya ako nag-proceed. Nag-signal ako ng tama mga ka-fixit. Okay? So kagaya nga ng mga binanggit ko kanina na mga proseso sa pag-overtake, yan kailangan mo tandaan lahat yan mga ka-fixit, pati yung mga things to consider bago ka overtake. And ulitin ko lamang din, do not overtake, no, kung hindi naman kailangan, no. Kung kailangan overtake talaga, proceed with caution, no, mag-iingat palagi. Kasi when we are overtaking, nagiging delikado yung pag-overtake kapag hindi mo yan ginawa ng tama. And never force other drivers or other vehicles na mag-swerve or lumipat ng linya dahil sa iyong pag-overtake. Kasi minsan may mga pagkakataon, lalong-lalo na pag may oncoming traffic at nag-overtake ka ng alanganin, mapipilitan yung driver na kasalubong mo na mag-swerve o kaya pumreno ng sobrang lakas o kaya pumunta sa kabilang linya na hindi inaasahan. So delikado rin po yun para sa kanila. Kaya do it with caution, do it safely, do it smoothly, do it quickly. Yung pag-overtake mga ka-fixit, no? Okay? So
Sabi ko nga palagi mga ka-fixit na kapag ka mag-change lane, sinasabi ko na do not change lane when you want to, no? Change lane when you need to. Ganon din sa pag-overtake, no? Do not overtake when you want to, just overtake when you need to. Kung kailan lamang kailangan overtake mga ka-fixit. Kasi yung pag-overtake, hindi naman indikasyon niya na overtake ka dito, overtake ka doon, nauunahan mo sila. Ang indikasyon nun ay magaling na driver ka. So hindi po ganun yun mga ka-fixit. Ang magaling na driver, alam kung kailan dapat overtake, no? Hindi yung overtake dito, overtake doon. Kasi bukod sa nilalagay mo sa alanganin yung buhay mo, ganun din yung buhay ng iyong mga pasahero at buhay ng mga nakakasalubong mo sa kalsada or nakakasabay mo sa kalsada. Ganun din yung mga pedestrian, no? So palaging mag-iingat mga ka-fixit. So antayin lamang natin mag-go. Ito tama yung pwesto ko, nasa gitna ako, hindi ako pumwesto dito sa kaliwang bahagi ng kalsada kasi ano yan eh, yung mga papaliko ng kaliwa. Pwede ka naman pumwesto dyan, pero actually hindi dapat kasi ano eh, kapag ka mayroong papaliko ng kaliwa, magiging abala ka dyan pag nakaharang ka. Okay mga ka-fixit? So dito tayo sa gitnang bahagi ng highway dahil tayo ay didiretso, wala naman tayong lilikuan dyan sa kaliwa and wala tayong lilikuan dito sa kanan. Okay? So didiretso tayo ng Coastal Expressway mga ka-fixit. Actually, pagdating dito sa highway mga ka-fixit, dito ako usually pumapwesto sa gitna. Minsan lumilipat din ako dito sa kabilang linya na to, no? Pero never ako pumapwesto dyan sa shoulder. Kasi dyan sa shoulder, nandyan yung mga public utility vehicles, jeep, bus, minibus, tricycle. So, minsan, pumipick up sila ng pasahero dyan yung kagaya niya, no? Kaya hindi ako pumapwesto dyan. Kasi usually mababara ka dyan kapag huminto yung mga yan. Minsan pa naman, lalo yung mga jeep, bigla-biglang humihinto. Hindi ko naman po nila lahat pero marami po sa kanila yung biglang humihinto kapag pipick up ng pasahero or magbababa ng pasahero without signaling or without even checking kung mayroong sasakyan na paparating sa likuran nila. So ingat kayo sa mga yan. Create distance palagi. So pagbigyan natin si Kuya na makapunta, no, sa destinasyon niya dito sa kanang bahagi ng kalsada. Ayan, dahil nakasignal naman siya ng tama at kanina po siya doon nakahinto. And it wouldn't hurt na pagbigyan natin siya mga ka-fixit. No, it wouldn't hurt. Para rin makago na rin, makaproceed na yung mga sasakyan na nasa kabilang side ng kalsada. Okay? So hindi naman natin kailangan overtake dahil wala naman tayong overtakean. Free yung harapan natin. Ayan. So sabi ko nga mga ka-fixit, kapag when you're going at a distance sa straight line, dito ka lamang po pwesto, no? Ito actually overtaking lane ito or fast lane ito. Pwede ka rin dito sa may gitna, pero never kang po pwesto dyan sa may shoulder unless kailangan or unless liliko ka ng may lilikuan ka dyan sa kanan. Okay? Okay mga ka-fixit. So hindi tayo masyado naka-overtake kasi nga there's no need to, no mga ka-fixit. There's no need to overtake. Medyo mabibilis din naman yung takbo ng ibang sasakyan at hindi natin kailangan higitan pa yung bilis nila, no? Kasi halimbawa 80 na nga yung takbo ng sasakyan na nasa unahan, tapos sa overtaken mo pa siya, di syempre yung bilis mo magiging at least 90 kilometers per hour. Magiging delikado na rin po yung pagmamaneho mo sa ganung bilis, no? Minsan dito sa highway may biglang tumatawid, may biglang sumusulpot. So maintain a safe speed, manageable speed mga ka-fixit, para maging safe yung pagdadrive. Okay? So yung mga minention ko na proseso ng pag-overtake at yung mga things to consider, pati yung mga palaging tatandaan. So palagi mong tatandaan yan, isa-isip at isa puso mo. Actually yung pag-overtake nga pala mga ka-fixit,
As time goes by, habang tumatagal ka sa iyong pagmamaneho, you gain more experience, you gain more knowledge sa iyong pagmamaneho mga ka-fixit. Mas magagawa mo yan safely and smoothly and quickly mga ka-fixit. You will be able to figure out everything at one glance, no? So experience na experience mga ka-fixit. Minsan pagtingin mo pa lang, malalaman mo na agad yung iyong gagawin, yung tamang gagawin mo, and your judgment mo and your anticipation will increase, no, as time goes by. So kusa nang gagalaw yung katawan mo base sa nakikita ng iyong mga mata, no? Yung judgment mo talagang magiging mas maganda yan over time. Okay mga ka-fixit? Kasi napaka-importante ng judgment when overtaking. Okay? So I would like to end this video by saying, palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay.